Naniniwala ang mga taga-Leyte na malaki ang maitutulong ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanila. Ito ang kanilang naging pahayag sa isinagawang proclamation rally ng botehing pastor sa nasabing lugar. Si Cherry Light magbabalita live mula Ormoc City, Leyte. Magandang gabi, Cherry. Magandang gabi, Franco. Kahit ilang oras ang biyahe mula sa iba't ibang munisipalidad ng Leyte, hindi na ininda ng taga-suporta ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagod at abala para lamang masaksihan ang proclamation rally na isinagawa dito sa Barangay Macabug Chim sa Ormoc City sa Leyte. Isa na rito si Nathan, isang SK chairperson ng Barangay Talisayan, Alberta, Leyte, na nagudyok sa kanyang mga kabarangay na dumalo. Naniniwala si Nathan na malaki ang maitutulong ni Pastor Quiboloy sa kanilang barangay kahit hindi siya miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Napapanood niya ang mga programa ni Pastor Apollo sa SMNI kung saan nakita niya ang mga naitulong nito sa iba at naniniwala siyang mas marami pa itong matutulungan sakaling maging senador. Bilang isang butihing SK chairperson, ako po ay pumunta rito hindi po dahil para makialam, kundi para po mas madagdagan ang aking kaalaman tungkol kay pastor. Dahil po, nakikita ko po kasi sa SMNI channel, sa television po namin, na halos lahat sa Davao natutulungan niya. From bundok up to city, lahat po walang pinipili si pastor. Kaya andito ako ngayon, sinama ko po ang aking mga kaibigan, ng mga senior citizens din. Mula naman sa Hong Kong, naglaan ng oras si Jamina, isang overseas Filipino worker, para maipakita ang kanyang suporta sa butihing pastor. Ngayon, nandito ako sa Ormoc para mag-attend sa proclamation kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil desire ko talagang maka-attend kahit wala akong kasama. Naghanap ako ng makasama papunta lang dito. Ngayon, nandito na ako. Isang pribilehiyo na maka-attend ako sa event na to. Samantala, nananawag naman si Loretta mula sa Tacloban City na sana'y mabigyan ng solusyon ni Pastor Quiboloy ang problema sa baha sa kanilang lugar na matagal nang hindi natutugunan ng mga nakaupong politiko. Ang gusto ko pong mangyari sa Tacloban, yung matugunan yung pagbaha po sa mga kanal, lalo na po pag biglang ulan, baha po talaga yung mga karsada dahil po yung mga kanal po, mga barado, at saka doon sa amin lugar sa palengke, marumi at saka mabaho. Gustong yun ang matugunan na maging malinis yung lugar sa Tacloban at saka makapagbigay ng maraming trabaho kasi marami po kasi dito sa Tacloban ang walang trabaho. Para kay Rico Mandin, isang political coordinator ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement, particular na sa Leyte, marami ang umaasa na matutulungan ni Pastor Quiboloy ang kanilang probinsya kung siya ay mananalo sa pagkasenador. Ang lahat na mga nakausap namin na mga taga-barangay ay ang kanilang livelihood program. Dahil sa ngayon, napakamahal po ang bilihin at saka hindi po sapat ang kanilang kinikita upang sila ay makaahon po sa kanilang pamumuhay. So, nung sila po ay nakausap namin, talagang natuwa at makita po natin sa kanilang mga pagmumukha na parang nagkaroon sila ng pag-asa at liwanag nung narinig nila na si Pastor Apollo Quiboloy ay tatakbo bilang senador. Nagpahayag din ng mensahe si 4th District Leyte, Representative Richard Gomez. Ako po ay nagpapasalamat kay Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang malasakit sa ating mga kababayan. Ang kanyang walang sawang pagsuporta sa environmental activities, no? Tulad ng cleanup drives at tree planting activities. Gayon din ang kanyang feeding programs at relief efforts para sa mga nasalanta ng kalamidad. Ito po ay tunay na kahanga-hanga. Naway, ipagpatuloy mo ang iyong misyon para sa kapakanan ng ating bayan. Ako po si Richard Gomez. Daghang kayong salamat. Samantala, Franco, kahit medyo gumagabi na ay may mga humahabol pa rin na nagpupunta dito sa Macabug Gym, dito sa may Ormoc City para makiisa nga sa isinasagawang proclamation rally. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Franco. Maraming salamat, Cherry Light, sa detalye ng iyong balita.